Dahil ito ang medikal na damit na dala ng aking kapatid. Dapat ito ay medyo totoo. Bumaba ka at bantayan ito. Kung ang medikal na damit na iyon ay talagang makakapagpagaling sa sakit ng ulo ni Lola. Maghahanda ako ng malaking regalo para sa kanya. Napakahalaga nito. Oo, pupunta ako kaagad. Kayong dalawang brats, alam nyo pa kung paano ako puntahan. Yung mga hindi nakakaalam, akala nila naakit ka sa medical dress na yan. Hindi mo man lang ako kinikilala bilang iyong matandang babae. Lola, ano ang sinasabi mo? Sa oras na iyon, natatakpan ako ng pula. At masisira na ang balat ko. Ngunit pagkatapos, gumamit ng isang karayom ang doktor na si Sue. Para putulin ang balat ko. Hindi man lang ako nakainom ng tsaa. Kaya napatigil ako. Napaka-magical. Siyempre peke. Lola, kung hindi kaya ng Dr. Sue iyon, paano ko siya dadalhin sa'yo? Hindi ako makatulog nitong mga ilang araw. Iniisip ko ang sakit ng ulo ni Lola. Mabuti, mabuti, mabuti. Parehas pa kayong dalawa. Bilisan mo, bumangon ka na. Nakuha mo na ba ang resulta ng kompetisyon? Malapit na, Lola. Kaka-announce ko lang ng resulta ng competition. Sa pagkakataong ito, ang nanalo ay si Dr. Sue. Mayroon ka bang anumang pagtutol? Walang pagtutol. Teka. Prinsesa Anping, nagkakamali ka. Hindi pa handa ang gamot na binigay ko sa'yo. Paano mo malalaman na kanya ang puppet? Iilan lang yan. Ngipin na natanggal ko. Lahat sila ay maliliit na puno na tumutubo sa timog. Ang tabletang ito ay maaaring magbalik ng buhay. Ito ay magtatagal magpakailanman. Ako ang master ng Medicine King Valley. Ang gamot na ito ay sikreto ng Medicine King Valley. Kung ang gamot na ito ay hindi epektibo, alam mo na ang panlilinlang sa hari ay isang krimen. Kailangan mong patayin ang buong pamilya. Dahil naglakas loob akong alisin ito. Hindi ako natatakot sa investigasyon. Tumahimik ka. Ikaw na matandang sinungaling. Ang lakas ng loob mong sirain ang reputasyon ng Medicine King Valley. Ang taong ito ay tiyak na hindi isang alagad ng Medicine King Valley. Ang Medicine King Valley ay hindi pa nagkaroon ng taong ito. Panginoon Joe. Ang taong dinala mo ay talagang alagad ng Medicine King Valley. Prinsesa. Ito ay totoo. Ang Medicine King Valley ay palaging isang karamihan sa mga alagad sa pamilya ay nagtatago ng kanilang mga pagkakakilanlan at mayabang. Ginagamit pa nila ang tinatawag na longevity medicine para magkalat ng chismis. Narinig ko na ang mga alagad ng Medicine King Valley. May sariling sikreto. Ngunit hindi nila sinasabi sa kanilang mga pamilya. Mga bantay, dalhin mo sa akin itong larawan ng gamot sa pangmatagalan. Dumating na ang kanyang kamahalan. Teka. Anong nangyari? Narinig ko lang yun. May nagpraktis ng pangmatagalang gamot. Kamahalan, ako ang disipulo ng Panginoon ng Medicine King Valley. Malaking effort ang ginugol ko para gumawa ng 2 gamot na pangmatagalan upang iharap sa iyong kamahalan. Kamahalan, tingnan mo. Ito ang jade pendant ng Medicine King Valley ko. Ito ang jade pendant na personal na ipinasa sa akin ni Master. Ito talaga ang jade pendant ng Medicine King Valley. Mayroon akong ilang mga koneksyon sa Master. Nakikilala pa rin ang jade pendant. Anping, bawal kang maging bastos sa banal na doktor na ito. Ama. Yung jade pendant. Sino ang walang jade pendant? Itong jade pendant. Mayroon akong 2 dito. Kamahalan, tingnan mo. Kamahalan, ang jade pendant ng Medicine King Valley ay napakahalaga. Ang isang jade pendant ay isang token. Paano magkakaroon ng 2 ang isang tao maliban kung ito ay ninakaw? Itong sertipiko ng pagkakakilanlan ay walang dahilan upang magkaroon ng 2 jade pendant. Ngunit ang isang tao ay may 2. Ang master ng Medicine King Valley. Bakit ka nandito, Xiao Xiao? Nasa likod ka ng tatay mo, tama ba? Ngunit dahil sinabi ng banal na doktor na ito na ang gamot na ito ay banal, papatunayan niya sa akin ngayon. Kung totoo man, patawarin kita sa panlilinlang mo sa emperador. Pumunta sa bilangguan at magdala ng mabilis. Dahil maaari kang muling mabuhay. Subukan muna ng iba. Kamahalan. Hindi madaling gawin ang jade pendant na ito. Bawat isa ay pagpapala mula sa langit at lupa. Kung ibibigay mo ito sa isang patay, ito ay magiging isang malaking pagpapala. Ano?
Hindi ka maglakas loob. O sa tingin mo ba ay may pusa sa gamot na ito? Ito. Gusto mo akong lasunin. Kamahalan, patawarin mo ako. Emperador, ngayon ang katotohanan ay nasa harap mo. Anong sabi mo, mga bantay? Kunin mo itong asasin na nagtangkang pumatay sa akin. Layo sa akin. Kamahalan, dahil tapos na ang kompetisyon. Nasa mabuting kalagayan ako ngayon. Maaari kong gamutin ang iyong ulo anumang oras. Mabuting bata. May puso ka. Ngunit ngayon, ang Jade Garden ay puno ng problema. Ako rin ay labis na nag-aalala. Ang Su Divine Doctor ay nagpahinga sa palasyo ng isang gabi at nabawi ang kanyang espiritu. Babalik siya bukas. Makikinig ako sa kamahalan. Ate Su. Ate Su. Maaari ba akong matulog sa iyo ngayong gabi? Ang munting henyo na ito ng Medicine King Valley ay parang malagkit na kristal. Okay. Sister Su, saan ka nang galing? Sino ang nagturo sa iyo ng mga mahiwagang kasanayang medikal? Sister Su, hindi ako natututo ng walang kabuluhan. Ito ang sikretong recipe na dala ko mula sa Medicine King Valley. Suriin ang sinaunang recipe ng dalawang sinaunang tula. Ito ay nakumpirma na ito ay may napakataas na halaga ng medikal na pananaliksik. Ang pala ay 8,000 puntos. 8,000. Kaya kitang turuan. Ang aking mga kasanayang medikal ay ganap na naiiba sa iyong kasalukuyang sistema. Marami kang dapat matutunan sa simula. Matatanggap mo bang matuto sa loob ng 10 taon at 8 taon? Oo, ang iyong Divine Doctor. So Divine Doctor, nandito ka ba? Anong nangyayari? Nakalabas ka na sa wakas. Kamahalan. Kamahalan, masakit ang ulo mo. Sabihin mo sa akin ng malinaw. Kailan ito nagsimula? Ano ang sintomas? Nagsimula ito kalahating oras ang nakalipas. Sobrang sakit kaya gamulong-gulong ako sa malapit na mauntog ang ulo ko sa pader. Kamahalan, huminahon ka. Kamahalan, medyo urgent lang ang pulso na ito. Hindi ko malaman. Mga imperial na doktor, patawarin mo ako. Tumigil ka. Sino ka ba? Ikaw ang pumasok sa palasyo. Nandito ako para gamutin ang Empress Dowager. Ang Empress Dowager ay isang marangal na tao. Hindi mo siya mapagaling. Hindi ka madaling makalabas ng palasyo. Suriin ang mahalagang target. Ang Empress Dowager ng dakilang Yondaing gawain ay mag-issue ng liham ng paghingi ng tawad sa Empress Dowager. Ay 5,000 puntos. Ang mga fragment ng Black Technology na operasyon. Malamang na ito ay isang trichostasis. Mamaya, gamitin ang maginhawang Black Technology head CT scan para makita ang partikular na dahilan. Kumuha ng bakal na sombrero at ilagay ito sa ulo ng Empress Dowager. Ang pasyente ay isang babae, 55 taong gulang. Ang mga sintomas ay biglaan, pagkabigla, single-sided facial eczema, walang palatandaan ng sakit, at kapos sa paghinga. Ayon sa paglalarawan, ang sakit ay puro sa lower jaw at facial armor. Ang pagpindot sa mga trigger point at trigger, lubos na pinaghihinala ang trichostasis. Kinakailangang magsagawa ng CT scan upang maalis ang trigger. Kumpirmahin kung ito ay presyon ng dugo. Halika at tumulong. Ang pagganap sa itaas ay isang tipikal na katangian ng pag-aaral ng presyon ng dugo ng trichostasis. Paunang pagsusuri, orihinal na trichostasis, sakit. Ang marka ng VRS ay hanggang 10 puntos. Dr. I. Ano yang bagay na yan sa kamay mo? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ito ang imahe ng iyong panloob na ulo. Sa madaling salita, may daluyan ng dugo sa iyong ulo. Parang makulit na bata. Ito ay sa nerve na kumokontrol sa iyong mukha. Bumagsak ang daluyan ng dugo, masakit ang ugat. Ito ang panloob na ulo. Hindi mo kailangang putulin ang iyong ulo para makita ito. Paano ito posible? Natagpuan na ang pasyente dahil ito ay presyon ng dugo. Hindi ito multo. Kamahalan. Sisimulan ko nang ituro ang sakit para sa iyo. Pakikinggan ko ang lahat. Maaaring medyo nakakatakot, ngunit ang epekto ay hindi malilimutan. Malamig. Malamig. Lola, pagtiisan mo. Bagamat mukhang nakakatakot ang karayom ni Dr. Su, napakalakas ng epekto. Maaliwalas. Ang susunod na paggamot ay nagsasangkot ng privacy. Kung may sumilip, maliit ang karayom, at malaki ang ulo. Kamahalan, huwag kang matakot. Lalaban tayo dali. Anong mali? Kamahalan, sumigaw ka ng napakalakas. Sinabi ni Dr. Su na tutusukan niya ang karayom. Parang hindi tumutusok. Parang tinutusok ng kutsilyo ang laman. Ito ang paraan ng pagpapagaling.
Kung hindi ka dumaan sa bagyo, paano mo makikita ang bahaghari? Okay. Kamahalan. Bumangon ka at maglakad sandali. Pakiramdam mo. Nakakamangha. Nakakamangha talaga. Dr. Ai. Ikaw ang aking tagapagligtas. Bakit hindi mo ako bigyan ng isa pang karayom? Natatakot ako na ang epekto ay masyadong malakas. At babalik na naman ang sakit. Kamahalan. Malakas ang epekto. Isang beses ka lang makakasaksak sa loob ng karayom sa isang paggamot. Ginagarantiya ko na hindi mo na uulitin pagkatapos ng 3 karayom. Makikinig ako sa doktor. Buti naman. Gaano na ba ito katagal? May insenso ba? Dr. Ai, ginamit mo ang parehong paraan tulad ng dati. Hindi naman big deal. Hindi naman big deal. Anong uri ng karayom ang ginamit mo ngayon? Anong uri ng gamot ang likidong iyon? 30 taon na akong nag-aaral ng medisina. Hindi pa ako nakakita ng ganitong dominanteng lunas. Mga kamahalan, pag-uusapan natin ang gamot sa ibang araw. Ang karayom na ito ay sikreto ng Panginoon. Nangangailangan din ito ng mga espesyal na kagamitan. Pag-usapan natin ito ng detalyado sa ibang araw. Iyong kamahalan. Kung masyadong urgent para sa akin. Para masaktan ka sa ginawa mo. Hindi ko akalain na, Dr. Ai. Mangyaring kunin mo ako bilang iyong alagad. Ang imperial na manggagamot ng dakilang dinastiyang Yong. Napaka-wild. Ding. Binabati kita sa pagkumpleto ng gawain. Nakatanggap ka ng reward na 50,000 puntos. Espesyal na gantimpala para sa itim na teknolohiya. Sa sobrang espasyo, 1/3 ng mga sirang piraso. Zitong. Mayroon bang anumang mga gantimpala pagkatapos ng 3 karayom? Pagkatapos ng 3 paggamot, maaari kang makakuha ng isang sirang piraso sa superspace. 30,000 puntos bawat oras. 30,000 lang. Abnormal ang pagsusuri. Tila may matinding pagkabalisa. Paglutas ng nakatagong problema maaaring makatanggap ng karagdagang nakatagong gantimpala. Hindi nakakagulat na naisip ito ng Empress Dowager kagabi. Ang tubig sa palasyo ay mas malalim pa sa inaakala ko. Parang ganun. Ang mga susunod na puntos ay hindi madaling makuha. Gumaling ka na. Halika. Magpakasal. Gusto kong makilala itong tinatawag na Divine Doctor. Kamahalan. Hindi mo ito magagawa. Isa lang siyang wild na babae. Nakumbinsi niya ang mga taong naging tayo. Pagdating ng oras, pupunta siya sa silangan. Hindi siya nang ahas na pumunta sa kanluran. Makatwiran ang sinabi mo. Taga-bansa lang. Wala ka man lang recording. Pinakamabuting kunin ito. Halika. Kunin mo ang perlas na inialay ng South Sea. Pupunta ako sa Dr. Su. Para bigyan siya ng kaunting pabor. Natulog lang ako saglit. Bakit nagbabago ang langit? Assistant talaga ito ng doktor. Sabi ng tatay ko mataas ang loob niya, at kung minsan ay hindi man lang ibinigay ang kanyang mukha sa emperador. Ngayon ito ay masama. Master ay master. Ito ang ranking. Assistant Lee. Hindi mo kailangang gawin ito. Maaari akong magbigay sa iyo ng ilang pangunahing kaalaman sa medikal. Pagkatapos ay maaari mo itong ibigay sa ibang tao sa ospital. Kahit sikat sa publiko. Mahusay ang Chinese medicine, ngunit ang ilang mga medikal na konsepto sa aking kamay ay natatangi din sa mga luma at dayuhang agham. Ang dalawa ay makakapagligtas ng mas maraming tao. Matuwid si Dr. Su. Aayusin ko ang listahan sa mga araw na ito. Bibigyan kita ng leksyon at the same time. Okay. Okay. Babalik ako sa ospital ngayon. Sabihin sa matatanda ang magandang balitang ito. Guro. Anong magic ang ginamit mo para sa Empress Dowager kagabi? Gusto mong malaman? Samahan mo na lang ako sa susunod. Yung mga medical books na ipinangako mo sa akin noon. Huwag mag-alala, Master. Sumulat ako pabalik. Hayaan ang aking ama na ilabas ang lahat ng mga bagay sa kahon. Dahil nandito ka, may iiwan ka. Subukan mong gawing makabuluhan ang pagdating ko. CPR, puso, baga, at mga kalamnan ito ay kailangang isalin sa isang lihim na paraan ng paghinga ng dibdib. Ang lumang libro ni Heimlich. Ito ay tinatawag na tuktok ng kuneho. Guro. Alam ko ang lahat ng mga salitang ito, kung paano pagsamahin ang mga ito, para akong magbasa ng libro. Ano ang bakterya? Maliliit na bug.
Ano ang hindi pamamahala? Patayin ang lahat ng mga bug. Zuyu. May kakaiba bang nangyari sa Empress Dowager dati? Sa tingin ko ang Empress Dowager, bilang karagdagan sa pagkakaroon ng sakit ng ulo. Master, tama ang hula mo. Ito ang lahat ng bawal sa palasyo. Walang nang ahas na banggitin ito. Iyon ay 30 o 40 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, ipinanganak ng maharlikang lola ang aking tiyahin. Patay na ang tiyahin. Ang araw daw ay nalalatagan ng nyebe. Binuksan ng hangin ang bintana sa kalagitnaan ng gabi. Kinabukasan, nang pumasok si Yaya, nalaman niyang may anak ang munting prinsesa. Dahil sa bagay na ito, tila ang tubig sa palasyo ay mas malalim kaysa sa naisip ko. Dumating na ang Imperial Concubine na si Wen. Ang lakas ng loob mo. Dapat kang lumuhad at magbigay ng respeto sa Imperial Concubine. Nagbigay na ng utos ang maharlikang lola. Ang Imperial Dr. Su ay ang tagapagligtas ng Empress Dowager. Habang naglalakad sa palasyo, hindi mo kailangang magbigay ng respeto sa sinuman.